isang bansa, mga sangkay, sa South America, ang Ecuador ngayon, ang nagdeklara na po ng digmaan. Ano nga bang kaguluhan ngayon, mga sangkay, ang sumabog sa kanilang bansa? Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po, mga sangkay, ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Ngayon, ito po yung balita, mga sangkay. Sabog na sabog po ito ngayon sa mga balitaan international. Ang Ecuador ay nagdeklara na nga po ang kanilang Pangulo ng digmaan. So, ang digmaan na ito ay hindi po sa isang bansa, ngunit sa isa pong napakalaking gang. Imagine ninyo, mga sangkay, isa pong gang. Pero, kinailangan na po ng isang gobyerno na mag-declare ng war. Ano to, mga sangkay? Hindi po ito basta-bastang gang. Kasi, nakatakas po yung isa sa mga pinakamakapangyarihang drug lord. Okay? Sa bansang ito. At ngayon, mga sangkay, itong grupong ito, itong gang, naghahasik na nga po ng kasamaan sa lugar ng Ecuador. At ngayon, nagdeklara na po ang kanilang presidente. Ang naalala ko dito, yung kay Escobar, diba? Sino ba ang nakakaalam dito, mga sangkay, sa kwento ng pinakamakapangyarihang drug lord sa buong mundo? Up to now, siya pa rin po ang kinikilalang pinakamakapangyarihan, si Pablo Escobar. At eto ngayon, mga sangkay, kung ang Colombia mayroong Escobar, ito naman pong sa panahon natin ngayon, isa pong drug cartel, isa pong pinuno ng grupo, isang drug lord, mga sangkay, ang nag-aala Pablo Escobar doon po sa Ecuador. Ito, Ecuador President Daniel Noboa said on Wednesday his country was at war with drug gangs who are holding prison guards. At ito, mga sangkay, hawak nga po nila yung mga gwardya ng bilangguan. So, nagkaroon po ng dramatic surge in violence doon sa kanilang bansa. At maging po yung TV station. Alam niyo yung TV station, mga sangkay? Hindi ko alam kung nakita niyo na yung video, pero may video po niyan, mga sangkay, na pinasok po nila during live. Live po, mga sangkay. Pinasok po ng mga to. Ganong katindi itong kinakaharap ngayon ng Ecuador. So, hindi po talaga sila basta-basta mga lamang gang. Matindi po ito, mga sangkay, kasi yung kanilang pinuno, malamang ito pong nakatakas. Noboa on Tuesday named 22 gangs as terror organizations. So, tinawag na po sila, mga sangkay, na terror group, yung kanilang presidente, making them official military targets. The president took power in November, pledging to tackle a growing security problem caused by a rise in drug trafficking gangs transporting nagtatransport ng cocaine papunta sa Ecuador. Ganun po katindi itong nangyayari, mga sangkay. So, I remember, bago po umupo si President Duterte, ganito po yung bansa natin. Subalit, ang kinaibahan, mga sangkay, kasi itong Ecuador, may mga pinuno na mismo ng mga drug lord. So, ang may iahalin tulad po natin ito, yung era po ni Pablo Escobar ng Colombia, na ganun po kalala noon. Biruin mo, kahit po yung gobyerno nila, hindi po kayang supilin si Pablo Escobar. Dumating pa po sa punto, mga sangkay, na mayroon lamang po silang espesyal na lugar na kung saan doon po ilalagay. Pinadlock nga po sila. Kaya nga lang, itong lugar naman na ito, may football field, may mga laruan,
na may mga sports. Ganun po katindi noon si Pablo Escobar. So, parang ito rin po ata yung sinusundan nila. Ayon po dito mga sangkay sa presidente nila, we are at war and we cannot, hindi daw po nila sasantuin itong mga ginagawa nila mga sangkay. Itong terror groups. Grabe, no? Tinawag na po. Tinawag na pong terror group itong mga gang. Hindi ko alam kung gaano karami itong gang, mga sangkay. Kasi, sabi po dito, ito, may estimate na pala. Estimated that some 20 thousands na gang members ng Ecuador ay active daw. Kaya pala nag-declare na po ng digmaan laban po sa kanila. Malaki po ang problema pala ngayon ng Ecuador. Kasi kinakaharap po na lang yung paglala po ng droga sa kanilang bansa. Diba? Bago umupo si President Duterte, ganyan po ang Pilipinas noon. Baka nga po, muntikan nga raw po tayo ayon po kay former PNP Chief General Bato de la Rosa. Kung hindi umupo si President Duterte, possible po maging narco na bansa. Ibig sabihin, pinaghaharian po ng mga drug lord at that time. So, ito rin po ang nagaganap doon. Kaya nga lang, mas malala po kasi nagkakaroon na po ng pag-aklas laban po sa pamahalaan at ang pamahalaan nag-declare na rin po ng gera. At ngayon, alam niyo mga sangkay, no? Ang Japan nagre-ready sa digmaan against North Korea and same itong South Korea against North. Philippines sana naman wag umabot sa digmaan, no? Nasa sigalot against China. Taiwan against China. Ang Ukraine at Russia nasa digmaan na. Tapos itong mga sangka, iba naman ang problema nila. Ito naman pong mga gang. Ganun siguro to kalulupit no? Kasi, biruin mo yung kanilang military, kailangan na pong habulin itong mga to at girahin. Ang bira. So, may mga hawak po ito sila, mga sangkay. Itong mga, kasi may nakatakas, di ba, na mataas na, drug lord. Ngayon, may mga hawak po sila, mga sangkay, na mga gwardya. Ito mismo. Itong gang na ito. Ganun po sila kalulupit, mga sangkay, na kinakailangan na po nilang ng gobyerno nila ng Ecuador na ipakita sa kanila yung pangil. Pero alam nyo kasi, kahit anong gawin nila, di ba, si Escobar Si Escobar, kinalaban yung gobyerno. Matagal muna mga sangkay bago nasupil kasi nga sobrang yaman niya Pero ang gobyerno ay gobyerno pa rin Ang gobyerno ay gobyerno pa rin. Kahit anong gawin pa ng kalaban dyan, hindi pa rin po talaga yan madadali. Government po yan At matatalo pa rin po talaga dito yung mga kalaban ng gobyerno. So, nag-declare na po ng state of emergency ngayon ang Ecuador. Dahil lamang po dito. State of emergency dahil nga po maraming mga tao ang nadadamay ng mga sangkay at lumalala po ang sitwasyon. Napakaraming balita tungkol dyan mga sangkay. Ayan Ecuador's president declared a state of war against drug cartels. Grabe. Wednesday following 3 days of 3 araw na pala ito mga sangkay na nangyayari. Marami po yan Ito pa ang isa sa balita. What's going on in Ecuador? TV station. Inatake po nitong gang. So, ayan po, makikita po natin yung mga sundalo. Nagkalat na rin po mga sangkay sa kanilang lungsod. Ayan po. Para mamonitor itong nangyayari doon sa kanilang bansa dahil nga po digmaan na ito Ano po ang inyong komento tungkol po dito mga sangkay na tila baga the world is shaking, Mapapansin po natin na inuuga po ang ating mundo ngayon ng napakaraming kagulat-gulat na mga balita pagpasok pa lamang po ng 2024. And let us pray na naway gabayan po tayo ng ating Panginoon, lalong-lalo na po ang ating bansa
Kasi hindi po natin alam kung ano mga mangyayari. May China po na malaking banta din ang ating bayan. Well, ano po ang inyong opinion? Ano ang inyong komento? Just comment down below. Now, I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Okay? Lalo-lalo na po sa mga born-again Christians dyan. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.